mensahe niya. Mga haters ko yan. Nandito na ako. Binagdudusahan ko na lahat. Ano, more bash, more cash? Ayan, more bash, more kulong. Hello mga stories, welcome back sa isang random reaction video no? This is channel Mark Stories. Ako pala si Mark no? At balita na no? Yung pagka-aresto ng isang kilalang content creator na sikat ng pagbebenta ng sigurong manong sasakyan. Walang iba kung si Boy AC Garage no? Si Agil Del Mundo no? Ay dinala sa presinto. Maraming bashers na diriwang pero yung iba naman, maraming nagsasabi, ano man yung sabi na sa wakas na kanila, no? Yes, ganyan ito, no? Daming nakakarama din yung mga sirakotse. Pero mga stories, no? Dito tayo magiging logical, okay? Iba ang kaso niya ngayon, hindi ito tungkol sa negosyo. Ito tungkol ito sa bengbeng, okay? Panoorin natin yung balita at imayin natin yung katotohanan, okay? So, panoorin natin, ito. Ang content creator, inaresto sa Cavite ang content creator na si Boy AC Garage na kilala sa pagbebenta ng mga segunda manong sasakyan. Ngayon naman nahulihan siya ng mga baril na hindi lisensyado. Nasa front line. Okay, so, well, linaw iba, ang pagkahuli, yung sa dahilan, yung bengbeng yung hawak niya na walang lisensyado. So, magkaibang kaso yun, okay? Litan yan si Gary De Leon. Sa kanyang bahay sa General Trias, Cavite, inaresto ang content creator na si Agil Del Mundo o kilala sa social media bilang si Boy AC Garage. Sa pagsalakay kasi ng mga pulis sa kanyang bahay, nasa ba ng isang baril na kargado ng 6 na bala. Nakumpiska rin ang 10 live ammunition mula sa shotgun. Wala siyang naipakita lisensya para sa mga armas. Sumikat ang Del Mundo sa paggawa ng content sa pagbebenta niya ng mga segunda manong sasakyan. Pati ito, nagnegosyo niya ng violence. Matalas siyang may nakakaaway na customer na hindi nakukontento sa nabili nilang sasakyan. Ikinasa naman ang operasyon laban sa kanya dahil sa reklamo ng mga kapitbahay na nakaririnig ng mga putok ng baril mula sa kanyang bahay. Ang cause of arrest is they get through intelligence-driven operation yan. So, allegedly, there are some information na madalas na may pumuputok doon sa lugar niya paggabi. And we conducted a validation through surveillance. Aminado si Del Mundo na may hindi lisensyado siyang baril. Yun lang. Bakit kasi hawak ng baril, wala naman license yan. License. Kilometer sa mga, lahat naman yung mga beng-beng yan is, yan, may license yan. Hindi pwedeng wala yan. Grabe ka. Ano ba yan? Sige, sentiment, pero, di reasonable yan. Di reasonable para mag-beng-beng sa taas. Ano ba? Ang dami natatamaan dyan. Ilan din naman yan. Nakuha nila sa Matagal-tagal na rin sa bahay. gawa ng mga taong nainggit na rin siguro. Ay, gito! Nakakaperwisyo ka, Agil Del Mundo. Ingkit? Nakakaperwisyo yan. Pakiusap ni Del Mundo, huwag daw siya husgahan. Taos ka. Hindi naman yung point din eh. Ang point kasi dito, nakakaperwisyo kayo, nagbebeng-beng ka. Hindi kaya perwisyo yun. At sa isa pa, hindi natin sila masisisi karamihan sa iba dyan, may traumatic experience pagdating sa ganyan. Ano ba? Huwag tayo maglokohan dito. Na fake news sa mga content creator na galit sa kanya. Huwag din daw sira ng negosyo niyang pagbebenta ng sasakyan. Dahil Negosyo sa sakyan. Ano yung circulation? Garanti sabog. Ano yun? Sabi, sirahan ng talaga sira naman yung negosyo mo dahil nga sa pinagloloko yung mga customer mo o mga kliyente nyo. Ano ba? Huwag niyo ako pagloloko. na itong kinalaman sa kanyang kaso. Sa sobrang dami ng event ng sasakyan, linggo na. Siyempre, normal lang may aabutin na sira sa sasakyan. Dahil sa isang mistake. Normal naman sir, nag-aaral, hindi naman tayo perfecto. Hindi na perfect, pero naabusan mo naman. Tama niloko, hindi mo niloko eh. Iba na, nagsumbong nga sa bitag eh. Ano ba?
tinaraw si Del Mundo at handa raw siya magbago kapag nabigyan ng pagkakataon. Mensahe niya. Mga haters ko yan. Nandito na ako. Binagdudusahan ko na lahat. Ano, more bash, more cash? Ayan, more bash, more kulong. Natuto na ako. Pag yung labas ko, sir, papatuloy pa rin kahit nakakayanin. Ganito naman nangyari sa atin yung rise and fall talaga Ayan, rise and fall. Boss MG, ayan, rise and fall talaga. Rise and fall sa kulungan. Sinampahan na si Del Mundo na reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Act. Nagbabalita mula sa Okay, sorry kasi rise and fall. Yun ang special mention mo kay Boss MG Ay, galing. Sige, okay. So, ito ang aking opinion ko dito. Okay? Ngayon, dito tayo mag-uusap ng diretso at wala tayong kahit sinong bias dito. Hindi ako bias dyan. Wala akong paligid-ligid dito. Una sa lahat, gusto ko lang i-address sa mga reaksyon sa mga publiko. Maraming netizens at ang mga bashers ni Boy AC Garage nabubunyi. Kasi nga, kilala siya sa mga kontrobersya, sa mga sa businesses, di ba? May mga customer na nagre-reklamo sa kanilang sasakyan na may sira. Alam niyo naman, di ba? Oo, alam niyo naman na boy circulation, ganyan. Pero mga stories let's make it, natin, kailangan na natin into logical at matalino sa pag-analyze ng balita. Nadidisappoint ako sa mga tao na pinaghahalo ng dalawang magkaibang issue. Okay? Nadisappoint ako doon sa mga tao pinaghahalo nila ng dalawang magkaibang issue. Hindi lang yung hindi lang yung kay Boy AC Garage, pati na rin sa ibang mga content creators na minsan na nakulong dahil nagbunyi, ganito, ganyan. Iba yun. Doon ako nadidisappoint Okay? Kaya hiwalay natin ang negosyo sa kasong kriminal. Okay? Ang pag-aresto kay Boy AC Garage ay walang kinalaman sa DTI, walang kinalaman sa business permit, at lalong walang kinalaman sa sirang kotse na binenta niya. Inaresto walang kinalaman doon. Okay? Ang tinutukoy dito, ang balita nito, ito inaresto siya dahil may hawak siyang beng-beng na walang lisensya. Doon siya nadali doon. Kung may reklamo yung mga customers sa negosyo na civil case o consumer complaint yan, ibang korte yan, ibang tawag dito, ibang usapan na yan, ibang case na yan, ibang proseso na yan. Kaya yung mga nagsasabing nakarama dahil sa pangloloko ng kotse, mali yung context yan Mali yung context ninyo. Nakulong siya dahil lumubag siya sa batas tungkol sa armas. Di ba? Pangalawa, pag-usapan natin yung mga palusot niyang self-defense. Okay, sabi niya, para sa self-defense, kaya siya na mayroon siyang beng-beng at nasa bahay lang naman daw. Okay, mga stories walang masama sa pagdepensa sa sarili. May karapatan tayong protektahan ng ating pamilya at ari-arian. Pero ang pagkakaroon ng beng-beng ay isang pribilehiyo na nakakakibat ng matinding responsibilidad. Kung gusto mong magka-beng-beng, para sa self-defense, kumuha ka na ng lisensya. Dumaan sa neuropsychiatric exams, di ba? Sa mga drug test, di ba? Bayaran mo yung mga permit. Ganun lang kasimple. Pero hindi lahat ay magkakaroon ng ganyan. Okay? Hindi lahat yon. Kasi ito, pahirapan ito. According kay Boss MG, di ba? Pahirapan daw according sa video lang. Kapag wala kang lisensya, kahit nasa loob lang yan ng bahay mo, illegal yan. Batas ang bumabangga sa'yo. Hindi yung mga haters. Okay? Pangatlo, ito yung mga, sa mga reklamo sa mga kapitbahay. Sabi ng report sa pulisya, may intelligence operation sila dahil mga nagre-reklamo na may bumubutot ng beng-beng, may nagbe-beng-beng doon sa gabi. Kung totoo ito, sira agad ang depensa ng self-defense lang. Ang pagbebeng-beng na walang dahilan o indiscriminate firing ay isang malaking peligro yan sa community. Hindi yan self-defense yan. This is a reckless yan. Okay? Reckless naman yan. Pangapat, yung mensahe niya na normal lang nagkamali, ganito.
Okay, sige. Wala, naman. Sige. Wala naman taong perfecto, lahat tayo nagkakamali. Oo. Pero yung may pagkakamali na nadaan sa sorry, at yung pagkakamali na may kaakibat na pagkakulo, diba? Ang paglabag ng Comprehensive Firearms and Ammunition Act, diba? Ay hindi simpleng pagkakamali, pagkakamali ito. Krimen kasi yan, mga stories. Krimen yan. Tama siya sa isang bagay na hindi dapat idamay na ang negosyo niya sa specific ng kasong ito sa mga bata ng batas. Okay? Tama siya doon. Di dapat idamay ang negosyo niya sa specific ng kaso ito sa mata ng batas. Pero sa mata ng publiko, dapat ang isang content creator at negosyante ay na-involve sa illegal beng-beng, diba? Natural na masisira at tiwala ng mga tao. Reputasyon ng puhunan ng buy and sell kung hindi ka marunong sumunod sa batas sa beng-beng. Paano ka magtitiwala ang mga tao sa controversial mong negosyo? Diba? Ito sa mga stories, ito masasabi ko lang dito. Huwag tayong maging bulag sa pag-a-analyze ng mga balita dahil lang sa galit natin sa isang tao. Si Boy AC Garage ay naghaharap sa korte, okay? Haharap siya sa korte na hindi bilang isang car dealer na may reklamo, kundi isang individual na nahulihan ng illegal beng-beng. Diba? Para sa mga content creators dyan, at saka mga influencers, na pagiging sikat sa pagkakaroon ng mga pera, ay hindi lisensya para maging above the law kayo. Even ako, hindi ako lisensya dyan sa magiging above the law. Kung kaya mong bumili ng sangkaterbang kotse, kaya mo rin magbayad ng lisensya ng beng-beng mo. Okay? At para sa mga manonood, matuto kayong maghiwalay ang emosyon sa katotohanan. Kaya magkaibang kaso ang negosyo at ang illegal. Okay? Yung illegal beng-beng, pananagutan niya kung ano ang kaso niya ngayon. Okay? Ngayon, gusto ko lang marinig yung opinion nyo. Unang tanong, sang-ay ba kayo sa dapat hiwalay issue sa kanilang business sa kaso at saka ngayon sa illegal beng-beng? At saka valid bang dahilan ang self-defense kahit walang lisensya ang beng-beng mo sa loob ng bahay? Well, comment down below at babasahin natin yan. Kung gusto niya natin ng mga opinionated, logical, practical, state of report, commentary videos, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click notification button sa baba. And be part of the Castores membership na for as low as 39 pesos a month. Early videos, fresh one rendering video, meron ding 159 a month at 399 pesos a month. Ito yung mga exclusive videos ko para sa mga Castores membership ko. Ako lang si Michael, as always, mga stories. Thank you and have a great day, Castores. Bye!